Ako si Vincent, isang OFW sa Riyadh. 2019 yun. First time kong lumabas ng Pilipinas para magtrabaho. Maintenance technician ako sa isang high-rise building malapit sa Alpay Saliyah Tower. Maganda ang sahod, pero mahirap ang buhay mag-isa, lalo na sa desyerto. Akala ko, ang kalaban ko lang dito ay homesickness. Hindi ko alam, may mas malala pa pala. Ang building kung saan ako naka-assign ay luma na. Kwento ng mga Arabo kong katrabaho, dati raw itong residential building pero ginawang opisina. Sa taas ng 14th floor, may rooftop na may water tanks at ventilation units. Kadalasan, kami lang ang umaakyat doon para sa maintenance. Pero may babala ang isang matandang janitor na si Amjad. Huwag kayong aakyat sa rooftop kapag alas 10 na ng gabi. May tumatawag sa itaas pero hindi tao. Tinagalog ko na lang po para mas maintindihan nating lahat. Akala ko, trip lang niyang manakot ng bagong salta, pero nagsimula nang mag-iba ang ihip ng hangin pagkatapos ng isang gabing naiwan ako mag-isa. Mga alas 8 ng gabi, may tumawag mula sa opisina sa 12th floor. Hindi raw gumagana ang aircon. Kailangan kong puntahan ang control panel na nasa rooftop. Sabi ko, mabilis lang to. Habang papunta ako sa taas, tahimik ang buong gusali. Pagdating ko sa rooftop, malamig ang hangin kahit disyerto. Nakakakilabot pero hindi ako nagpapahalata. Sinilip ko agad ang control panel habang abala ako sa pag-aayos. May narinig akong tunog. Tila tunog ng paa na nakayapak. Lumingon ako. Walang tao. Inisip kong baka ibon. Pero muli kong narinig ang tunog. Mas malapit na. Nang tumalikod ako, may nakita akong babae. Nakatayo sa dulo ng rooftop. Puting-puti ang suot. Mahaba ang buhok na abot bewang. Hindi ko nakita ang mukha niya. Nakayuko. Akala ko isa siyang office staff na naligaw. Pero may mali. Nakayapak siya at wala siyang anino. Excuse me po? Tanong ko habang nanginginig ang boses ko. Hindi siya gumalaw. Tinignan ko ulit. Wala na siya. Kinabahan ako. Napatakbo ako pababa. Habang bumababa ako, pakiramdam ko may sumusunod sa akin sa hagdan. Pagbalik ko sa lounge, sinabi ko kay Adnad, kaibigan kong Pakistani. Namutla siya. Sabi niya, may mga staff na rin daw noon ang tumalon mula sa rooftop. Sinasabing may tumatawag daw sa kanila. Lahat sila naririnig ang boses ng isang babae. Minsan, parang tinitipon ka niya. Parang may mahika. Ilang gabi pagkatapos nun, may cleaner na nawawala. Nahanap siya sa rooftop, nakatayo sa gilid, parang nakikipag-usap sa wala. Nang hilahin siya pababa, parang wala sa sarili. Paulit-ulit lang yung sinasabi niya. Huwag kang umalis, kasama na kita. Dahil sa insidente, pinasara ang rooftop. Pero isang gabi, habang natutulog ako sa barak sa 3rd floor, nagising ako sa tunog ng PA system. May boses ng babae. Tulong. Lumabas ako ng kwarto, pero ang hallway ay madilim. Nang tumingin ako sa salamin sa dulo ng hallway, may nakita akong anino ng babae. Mahaba ang buhok, pero pagharap ko,
Wala naman talaga. Ilang buwan pagkatapos, umuwi ako sa Pilipinas. Hindi ko na kinaya. Sa tuwing naiisip ko ang nangyari sa rooftop, nanlalamig pa rin ang buong katawan ko. Hindi ako sigurado kung multo ba talaga yon o kung may mas malalim pang dahilan. Pero sa Riyadh, sa ilalim ng katahimikan ng gabi, may mga nilalang na hindi mo na dapat istorbohin. Kaya kung OFW ka sa Middle East, lalo na sa mga lumang gusali, huwag kang aakyat mag-isa sa rooftop. Akala ko, tapos na ang lahat nang umuwi ako ng Pilipinas mula Riyadh. 3 buwan na akong nakabalik. Tahimik na ang buhay, kahit papano. Pero ang katawan ko, parang nasa Pilipinas. Tapos ang kaluluwa ko, naiwan pa rin sa rooftop. Pagbalik ko sa bahay namin sa Pampanga, nagsimula ang panaginip. Gabi-gabi, panaginip lang ang inaasahan ko. Pero, hindi ito ordinaryo. Paulit-ulit akong nananaginip na nasa rooftop pa rin ako ng gusali sa Riyadh. May babaeng nakaputi, nakayuko, palapit ng palapit. Hanggang sa isang gabi, hindi lang sa panaginip ko siya nakita. Nagising ako na may basang bakas ng paa sa sahig ng kwarto ko, tulad ng nakita ko sa rooftop. Patiunan ko, may amoy disyerto, alikabok, amoy Riyadh. Lumapit ako kay nanay. Pinayuhan akong pumunta sa albularyo. Akala ko mababaw lang. Pero nang makita ako ng matandang albularyo, napaatras siya agad. "Anak, may dinala kang hindi mo alam. Hindi siya taga rito. Hindi siya tao." Pinahiran niya ako ng langis sa noo. Umusok ito. Biglang namatay ang ilaw at may umihip na malamig na hangin sa loob ng bahay. Sa likod ko, parang may huminga. Habang isinasagawa ang bawi espiritu, nagsimulang magsalita ang albularyo na parang sinasaniban. "Ako si Laila. Dati akong kasambahay sa Riyadh. Ginahasa at pinatay ako ng amo ko sa rooftop. Itinapon na ang bangkay ko sa tangke ng tubig. Hindi nila ako nakita. Wala akong lakas noon. Pero ikaw ang tumingin sa akin. Ikaw lang ang nakaramdam. Ikaw lang ang babalikan ko." Nagdesisyon ang albularyo na dalhin ako sa sapa sa bukid. Doon daw dapat putulin ang ugnayan namin. Pinadala niya ang damit ko na ginamit ko sa Riyadh. Sinunog habang may dasal. Pinatayo niya ako sa gitna ng bilog na asin. Hawak niya ang anting-anting na gawa sa buhangin ng disyerto. Biglang may sumigaw sa hangin. Nagdilim ang paligid. "Vincent!" Boses ng babae. Malapit at parang nasa likod ko. Hindi ko na kinaya. Napaluha ako sa takot. Pero sa huling sandali, tumigil ang hangin. Tila nawala ang bigat sa katawan ko. Sinabi ng albularyo, "Hindi ikaw ang kailangan niya. Gusto lang niyang marinig na hindi siya nakalimutan. At ngayon, malaya na siya." Lumipas ang 1 linggo. Tahimik na ulit ang paligid. Nawala na ang panaginip. Akala ko, tapos na. Hanggang sa makatanggap ako ng liham mula sa Riyadh. Galing sa dati kong katrabaho na si Adnan. Sa loob ng sobre, may litrato, rooftop, at sa gilid nito, may babaeng nakaputi, nakangiti, at may note si Adnan. "Vincent, ang rooftop bukas na ulit, pero sa gabi may naririnig na boses. Alam mo kung ano raw sinasabi?" "Si Vincent lang ang nakausap ko. Siya lang ang tumulong sa akin." Hindi ko nababalikan ang Riyadh. Hindi dahil sa takot,
kundi dahil alam kong may mga bagay na hindi natin kailangang maintindihan o balikan pa. May mga tanong na hindi na dapat hanapan ng sagot at may mga multo na mas pipiliin kong kalimutan kaysa muling pagbigyan. Araw-araw natutunan kong tumanggap. Hindi lahat ng karanasan ay may closure. At hindi lahat ng naiwan ay kailangan mong balikan. Kaya ngayon, tahimik na akong namumuhay sa bayan namin. Walang rooftop, walang boses, walang multo. At sa tuwing umiihip ang malamig na hangin sa gabi, pumipikit na lang ako at sinasabi sa sarili na tapos na yun. Hindi ko na kailangang balikan. Hindi ko na siya kailangang maalala. Ako si Benny, OFW sa Jeddah, Saudi Arabia. Taong 2010 to 2015. Noong taong 2014, lumipat kami ng bagong accommodation kung saan ang building na nilipatan namin ay sadyang napakaluma na. Ginagamit ang building na to noon ng iba't ibang lahi kasi dito sila namamalagi pag nag-umra o nagdadasal sila sa Maka. Ang supervisor namin na Pinoy naisipang kunin ang 4th floor para lahat ng Pinoy doon ma-accommodate. So bawat room may 16 na tao ang nakatira. 6 na flat yon lahat. 1 week pa lang ako sa accommodation. Meron na akong nararamdaman. Gawa ng sa Pinas pa lang, meron na din ako nakikita. Isang gabi, tulog na ang lahat at naiihi ako. Halos magmamadaling araw na rin. Ang CR ay nasa labas pa. Marami ang CR doon, siguro mga 7. Nang biglang may nakita akong bata na nakaitim pumasok sa dulong CR. Bigla akong napaisip, paano magkakaroon ng bata dito? Kami-kami lang dito. Kaya ang ginawa ko, sinundan ko sa dulo. Pagbukas ko, wala namang bata. Hindi ko na lang pinansin, gawa ng 3:00 na ng madaling araw. Kaya tuluyan na akong bumalik sa higaan ko. Hindi ako nagkwento sa mga kasama ko. Then another day ulit, ganong senaryo na naman. Naihi ulit ako, madaling araw. Pero doon ko na nakita yung batang nakaitim. Nasa loob na ng kwarto namin. Tumakbo sa kabilang partition. Pero hinayaan ko na lang at hindi ko na pinansin. One time, nagkainuman kaming lahat sa room dahil merong nag-birthday. Niloko ko pa yung pinakang matanda sa amin. Kuya, meron kang kasama sa room, no? Tumawa lang siya. Oy, hayaan mo lang yun. Alaga natin yan dito. Matagal ko nang nakikita yan. Napatanong ako, Kuya, ano ba yung nakikita mo? Batang nakaitim na maliit. Nagtawanan na lang kami kasi pati siya nakakakita din pala. Isang gabi ulit, namasyal ako sa kabilang room. Pagpasok ko pa lang sa room nila, napansin ko agad yung mga kortina nila ginawa nilang division para may privacy sa bawat nakatira doon. So pinasok ko na yung isang friend ko, tas nakita ko na naman yung nakaitim na bata na maliit. Ano ba yan? Pati ba naman dito? Sabi ng friend ko nung kwento ko, ano ka ba? Alaga ko yan dito. Madalas yan dito sa room, patakbo-takbo. Lalo dito sa loob ng partition ko. Hindi lang namin pinapansin. Gawa ng swerte ko yan. Sabi niya. Until nalaman ko na lang na pati pala sa kabilang flat, nakikita nila ang batang nakaitim
Kaya nagtanong ako sa ibang lahi na naunang tumira roon. Siya daw yung bata na naiwan ng pamilya niya sa 4th floor at nahulog sa hagdan. Bago ka kasi umakyat sa hagdan, mga 20 step bawat floor. Doon daw nahulog ang bata. Madami na ring aksidente na naganap sa lumang building na yon. Kaya mura na lang pinapaupahan ng kumpanya namin. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Elijah. 34 years old. Isang electrician na nagtatrabaho dito sa Riyadh. 6 na taon na ako dito. Pero nitong huli, parang ayoko nang tumagal pa. Sa isang compound ako naka-assign. Exclusive at malayo sa sentro ng syudad. Ang mga unit ay luma. Konting sira sa wirings, pero wala namang delikado. Noong November, pinadala ako sa isang bila sa gilid ng compound. Abandonado raw ito simula pa ng 2018. Pero may bagong expat na raw natitira roon. Kaya kailangan ng inspection at repair. Sa unang tingin pa lang, may kakaibang aura na sa bahay. Bukod sa sobrang tahimik ng lugar, malamig din kahit tanghaling tapat. Sa desyerto ha, may lumang palaspas pa sa itaas ng pintuan at itim na basahan sa may entrada. May kutob na ako noon pa lang. Pagpasok ko, puro alikabok, ngunit buo pa ang mga damit. Para bang umalis ang nakatira ng nagmamadali. Sa may sala, may nakatayong kandila sa gitna ng mesa at sa pader may sulat sa Arabic na hindi ko maintindihan. Parang dasal, parang babala. Habang sinusuri ko ang mga linya ng kuryente, napansin kong parang may gumagalaw sa 2nd floor. Napaangat ang tingin ko. Walang tao. Pero narinig ko ang yabag. Mabigat, dahan-dahan. Tao po? Sabi ko. Pero tahimik. Sumilip ako sa hagdan. Wala. Pero nang sumampa ako sa ikalawang baitang, may narinig akong bulong. Uwi na. Hindi ko alam kung isip ko lang yun o hangin lang. Pero sobrang lamig ng pakiramdam ko. Tuloy pa rin ako. Pagdating ko sa 2nd floor, may 3 kwarto. Isa lang ang bukas, ang master's bedroom. Pagpasok ko, may lumang frame ng larawan sa side table. Isang Arabong babae, nakangiti, pero ang mga mata niya parang galit. Sa ilalim ng kama, may maleta. Binuksan ko, may lumang abaya, retrato ng isang banyagang lalaki. At may kulay puting journal. Dito nagsimula ang lahat. Ang journal ay pagmamay-ari ni Karim, isang Lebanese national na dating naninirahan sa Bila. Dati siyang kasintahan ng isang babaeng taga-Saudi na nagngangalang Rema. At lihim ang kanilang relasyon. Nang mabisto sila ng pamilya ng babae, agad siyang pinauwi. Pero bago pa siya makaalis, nawala si Rema. Ayon sa journal, noong huling gabi nila sa bahay, kakaiba na ang kilos ni Rema. Sobrang tahimik na niya, malamig ang balat at paulit-ulit na sinasabing, "Huwag mo akong iiwan. Dito tayo, magpakailanman." Sa huling entry ni Karim, may mga sulat. Hindi na siya tao. Hindi na siya lumalabas sa araw. Ang mata niya, itim na itim. At kapag gabi, parang may kasama pa siyang iba.
Pagkatapos kong basahin, biglang namatay ang ilaw. Nabitawan ko ang journal sa gulat. Sa dilim, naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa likod ko. Napalingon ako, pero wala. Kaya tumakbo ako pababa. Habang binubuksan ko ang pinto palabas, hindi ko na marinig ang sarili kong hininga. Ang buong paligid parang nalunod sa katahimikan. At sa rearview mirror ng motor ko, may nakita kong babaeng nakasuot ng itim na abaya. Nakatayo sa bintana ng bila. Lumipas ang araw. Parang sinusundan ako. Sa barracks tuwing gabi, may kumakaluskos. May tumatawag sa pangalan ko. At sa panaginip ko, lagi kong nakikita si Rema. Umiiyak habang may maitim na nilalang sa likod niya. May sungay, may pakpak. Pero parang tao rin. Nagsasalita sa salitang hindi ko maintindihan. Lumapit ako sa isa kong kababayan, si Kuya Joel, na matagal nang nasa Saudi. Nang ikwento ko ang lahat, tumahimik lang siya at sinabing, "Yung bila na yan, hindi na dapat tinitirhan. Yung babae, nagpakamatay dyan. Ginapos ng pamilya niya. Sinumpa raw. Sinasabing, naging jinn." Ayon kay Kuya Joel, may ilang OFW na rin ang napa-assign sa bahay na yon. Lahat sila nag-uwi ng sumpa. Isa raw sa mga lalaki, pag-uwi sa Pinas, ay nabaliw. Isa naman na aksidente sa disyerto. Kinabukasan matapos mag-inspeksyon. Ako, sinimulan kong dasalan ng sarili gabi-gabi. Pero kahit anong dasal, boses niya pa rin ang naririnig ko sa dilim. Pagkatapos ng 3 linggong matinding takot, hindi na ako nakatiis. Nagpa-transfer ako ng site. Hindi ako nagpaalam. Iniwan ko na lang ang tools ko roon at hindi na binalikan. Pero kahit saan ako lumipat, kahit bagong kwarto, may bumubulong pa rin tuwing 3:00 ng madaling araw. Bumalik ako sa Pilipinas noong Abril. At sa unang linggo ko sa bahay, akala ko ligtas na ako. Pero isang gabi, habang nasa CR ako, nakita kong may sulat sa salamin ng banyo. Uwi na, gamit ang tila basang daliri. Hindi ko alam kung ano ang dala ko pa uwi. Pero isang gabi, tinanong ako ng bunso kong kapatid, "Kuya, sino yung babaeng nakatayo sa may pinto ng kwarto mo?" Pero wala akong kasama sa kwarto at sarado ang pinto. Pakiramdam ko, hindi niya pa rin ako tinatantanan.